once mong babae ka, doon ka sa basura, doon ka pupulutin. Welcome sa inyong lahat dito sa aming channel. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang notified. Kami si Justin and si Chris at ito ang aming Simple Life. Note na comment down below. Please share and like this video. Some awesome food brought to you by Fitness Gourmet. Okay, hello there, Labradoodles. Welcome back to another episode of the JK Vlogs. Kain tayo ng breakfast kasi I need the fuel. And I promise you guys, it doesn't look like this kanina. Mas maganda siya kasi ininit ko siya sa oven toaster. And this is supposed to be lunch, but I'm eating it as my breakfast. Kasi nakita ko, hindi ako sure kung mashed potato, pero parang mashed potato siya. Where's Margie Goat? Yeah. I just had to get rid of the blackheads before I film. So this is how it looks like on me. I don't know if you guys can see that, pero parang ayan guys, ito na yung natanggal niya, oh. And then you guys see that? Oh my gosh. Yan na po ang nakuha nung strip sa aking muka. Actually, sa ilong ko pa lang pala. Let me just apologize for the sound of the AC kasi sobrang mainit. Hindi ko talaga kaya mag-film ng walang AC. Pasensya na po kayo. Anyway, so I just cleansed my face and then naglagay ako nitong pore strips na to. Ito, nabibili ko to sa Watson. Sobrang effective ito. Hindi siya masakit. Tapos, ang dami niyang natatanggal. Now that that is out of the way, we're going to mist the face using this salt mist na nabibili sa Altea Korea. Kung hindi galing kay Miss May Satsuki or kay Sally Melissa Urili ang aking mga skincare products, malamang galing yun kay Altea Korea. So, I love this kasi ito is perfect for ang alat. Ito, perfect siya for irritated, sabi dito, irritated and dry skin. Tapos meron siyang Himalayan salt. So, ang sarap niya and very moisturizing sa mukha. Now, we're going to test this one. This is an orange blossom ampule. Smell that. Oh, okay. Medyo matapang yung amoy niya. Parang pabango. And just to let you know, guys, I have a zip. It's right here at the tip of my nose. Sa lahat ba naman ang gusto niyang pwestohan, doon talaga. Pagkatapos maglalagay tayo nitong Mizon Snail Cream. Snail Repair Cream. I think this is just a travel size, I believe. Sige, subukan na rin natin yan. Lagay tayo sa ating mukha. Oh, I love the consistency. Sobrang jelly-like texture siya. Noong isang araw, I'm contemplating whether I should get Botox or I do something with my face. Kasi itong area na to. Nagsasag na siya. And then, I want to just lift this up. Get rid of the fat. Kasi sabi nila kapag binotox lang, mawawala yung fat. Get rid of the fat so I can have V-line. Okay, next thing that I want to try out is this Shidiel Triple Whitening Cream. Ang kulay niya, ayan o. Pero if you blend it out on your skin, immediately you will notice na your skin is gonna get fairer and brighter. And ang kinis tingnan ng balat pag nilagyan yan. Oh, diba? Hindi ko alam kung napapansin yun, guys. Pero ang ganda niya. Hindi siya yung typical na immediate whitening cream na parang may nilagay kang sandamakmak na sunblock. Siya sapat lang. Sapat na maputi. Okay, since this is gonna be a get ready with me video, guys, let me tell you something about the new TV series na kinahuhumalingan ko ngayon sa Netflix. I think The Client's List ata yung pangalan nun. There's a currently watching The Client List. Watch my Get Ready With Me. Kasi I talked about this. If I have viewers na medyo mas bata, please don't watch that show. Hindi siya pang bata. Pang mga may asawa po siya. Okay, so having said that, yung plot ng story, parang may babae doon na iniwan siya ng asawa niya, tas iniwan siya with all the debt and yung mga bills na kailangan bayaran. And to make ends meet, she got this job sa isang spa na may extra service. So parang single parent siya sa umaga, tapos isa siyang extra service kind of girl sa gabi. Parang ganun. Okay. By the way, wala namang masyadong nudity. Hindi kagaya sa ibang mga palabas. Sapat lang. Okay lang. Pero yun lang nga, yung content niya, it's not for kids. Pero tayo mga may asawa,
yung mga may anak at saka yung mga single parents dyan. Ang ganda, nakakatawa. Nasa episode, ano na ako? Episode 3. Ayan. Anyway, so we're done prepping the skin. I don't know if you notice it, guys, but immediately my face looks brighter. Oh, it's all because of this thing. Microfit cushion. So this is how they look like. And this is in the shade, I cannot see what shade this is. 201. Oh, I'm so glad that it's not way too light. Okay, I have a problem with puffs like this. Ang feeling ko, hindi niya nabiblend ng maayos yung cushion sa mukha ko. Para bang nagdi-deposit lang siya. Unlike the Damp Beauty Blender, which is always perfect in thinning out and blending out the product on your face, okay? I have a feeling na parang matte yung finish nitong cushion na to. Oh, nice. Oh my gosh. I think this might be the fullest coverage na nakuha ko sa isang cushion. Nakakatuwa. Ang galing, oh. Oh. Oh! My skin is gonna look fair. Lakas makaputing nito, ha. Alam mo, I've had my fair share of ex-boyfriends na nag-cheat talaga sa akin. And hanggang ngayon, syempre, hindi ko pa rin ma-imagine, parang, what have I done wrong? Bakit niya ako niloko? Ay, nako. Yung cheating incident kapag boyfriend-girlfriend, yun medyo madali pa siyang, mag-get over, diba? Madali kang makaka-move on sa ganun. Pero, minsan hindi ko ma-imagine ano kayong gagawin ko pag nalaman ko ng bababae si Justin. Sabi ko nga sa kanya, once mong babae ka, doon ka sa basura, doon ka pupulutin. Diba, tinetreat talaga. Tapos natatawa ako si Justin kasi sabi niya parang, love, kulang na nga yung oras ko sa'yo, kulang na yung oras ko para sa sarili ko, ba't pa ako mambababae, sabi niya. Mas malamang magsinungaling pa ako sa bagong sapatos kaysa magsinungaling ako sa'yo na may babae ako. Pero to be honest, guys, I'm really, really blessed kasi walang tendency naman si Justin na lokohin ako. Siguro lolokohin niya lang ako sa oras ng uwi niya dahil kinahuhumalingan niya talaga mag-basketball, diba? Tayo mga babae. Parang a part of me wants to say na we will never know, diba? Minsan kasi may mga babae na, alam mo yon, may asawa naman. Ang hili. I'm just gonna add just a little bit of concealer. Ayoko yung sobrang walang-walang darkness underneath my eyes. Gusto ko meron pa rin. Kasi yung gusto nating look na ma-achieve ngayon is Korean kung maaari. So, hindi ko siya isasagad doon sa aking lower lash line. Dito lang sa ilalim. Just to brighten up the under eyes. Tapos, going back, can you guys share some of your cheating stories down in the comment section? Para lang po dun sa mga naka-move on na, ha? Ito sa segment na to, para sa lahat ng klase ng babae, mapabata, matanda, adult, okay? Let me just share with you guys na you don't need a man to validate your existence. Dati ako talaga, yun ang kinainisan ng nanay ko sa akin. Pag na-in-love ka nga, yung ganun. Ewan ko ba, bakit tayo ganun mga babae? Pag na-in-love, todo bigay. Pero, after so many heartbreaks na pinagdaanan ko, bago ko pa kasalon si Justin, sabi ko nga siguro, iba akong klaseng babae kung nakilala ko si Justin na mas bata pa ako. Pero after all the heartbreaks that I went through, sabi ko talaga, no, I'm gonna be an independent lady who doesn't need a man and his money, you know, to survive. Yun talaga pinangako ko sa sarili ko eh. Sabi ko, pag nag-asawa ko, kailangan may sarili akong source of income. Hindi ako nakaganyan lagi sa asawa ko. Kasi, ano ba, I don't know if this is wrong, pero ito kasi yung point of view ko dyan eh. Kapag ikaw ay palahingi ng pera. Although, ano naman eh, parang obligasyon naman ng asawa na mag-provide, diba? Pero kapag lahat ay galing sa lalaki, parang kakaya-kayanin ka niya, parang magiging pushover ka, parang ganon, uto-uto sa mga bagay na kailangan na, I don't know if I'm making sense. Kasi nakita ko yan sa mga kaibigan ng nanay ko, nakita ko sa mga kaibigan ko, na kapag talagang full-time housewife, yung alaga lang ng bata yung ginagawa, alam mo yung kung paano sila tratuin ng mga asawa nila. That's unacceptable. So, ito yung product na gagamitin natin pang shade sa ating face. This is by 11 Village Factory. Double-ended siya. So, you have your contouring stick and your
brightening stick. It's right there. I don't know if you guys can see, but you get my point. Anyway, going back to what I was saying earlier, sabi ko nga sa inyo guys, kayong mga girls, you should know your worth. Kasi kung alam mo kung anong worth mo, hindi mo hahayaang tratuhin ka ng mga ganong tao. Pagkatapos girls, pag kayo pipili ng boyfriend ha, tingnan nyo mabuti kung paano niya tratuhin yung kapatid niyang babae, yung nanay niya, even, basta yung mga taong nasa paligid niya, tingnan nyo mabuti kung paano niya tratuhin yung mga tao na yun. Of course, kung gusto ka niya, magbabait-baitan yan sa harap mo, diba? Pero makikita mo ang totoong kulay niyan pagdating sa kung paano niya tratuhin yung mga tao nasa paligid niya. Kaya, pag nakita nyo, wala yung highlighter ko, pag nakita nyo na maayos siya makitungo sa ibang tao, yan yung mga lalaki na talagang saludo ko. Kasi yan yung mga lalaki na may dignidad. Okay? Anyway, so para sa aking highlighting part, itong gagamitin ko, yung Maybelline Strobing Stick. Kasi I want, lately, obsessed talaga ako dun sa basang look. Moist. O, diba? Hindi ko pa biniblend, guys. Nakita nyo ba yan? Okay, let's add a bit more. Tapos ito, you can go as much as you want. And it's not gonna look weird. Kasi very, very soft lang siya. O, diba? Ngayon, mag-blush tayo. Peach Blush by Shidel as well. Tapos, ilalagay ko siya dito. Sa gitna. Diba? Para lang akong sinunburn. Pero, bawasan natin ng konti. Beauty blender ang sagot dyan. Okay, now let's move on to the lips. This is by Moonshot. The shade is Vintage Wine. Oh my gosh, that's so scary. Anyway, one trick of wearing scary lipstick shades like this is to just do the gradient Korean lip thingy. So, dito lang natin siya ilagay. There you have it, ladies and gentlemen. The face is done. Again, this is just the typical everyday makeup that I would wear. Kasi mamaya, meron kaming day-day Justin. Punta kami ng Mega Mall. Baka manood kami ng Guardians of the Galaxy. Napanood nyo na ba yun? Kung maganda, please comment it down below. Pasensya na kung may magkakaroon ng spoilers. Pero that's fine. Here's lunch from Fitness Gourmet. Pagkatapos, Justin is not coming home just yet. Kasi nagpaalam siya, sabi niya, magbabasketball daw siya hanggang 5. Gusto ko sana manood talaga ng movie. Pero ewan ko ba dito sa lalaking to. Pag mga ganyang may mga kanya-kanyang plano, itong ginagawa ko para hindi ako mainip kakaantay sa kanya. Film lang, o, diba? Ooh! Solid! Sarap! So, halos kararating-rating ko lang sa bahay ngayon. Galing ako dito sa room ni Chris. At ito siya. Naalala niyo yung sa namin yung brown dati? We barely even fit, the two of us, di ba? Oo. Hindi tayo magkasya. Tapos hindi siya komportable kasi yung dito lang yung nakakaupo. Ay, ang lalaki namin mga tao. So ngayon nag-upgrade na tayo. Oo. Nakakaiyak nung binili ko to eh. 14K! So palang 14K, oh my gosh. So thank you for joining us sa isa na namang episode ng JK Vlogs. So halos patulog na kami, getting ready for Patulog sa sofa. Oo, patulog sa sofa. Manunod muna tayo. Ikaw sinungaling ka, sabi mo nag-shampoo ka, napakalagkit ng ang lagkit eh.